Hi. Hello. Yun na. Ngayon po, tayo tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa Kapitulo 6, versikulo 11 hanggang 21. Ngayon po, alamin muna natin, ano ba ang pinakarelasyon ni San Pablo kay Timoteo? Si San Pablo po, nung tawagin ng Diyos, sa pamamagitan nung siya'y lumakad papuntang Tarso, pagkadala-dala ang kasulatan na ang sino mang sumambit sa pangalan ng ating dakilang Panginoon ay kanyang ipapapatay. Kumbaga may katibayan. Pero habang nasa daan, nagdingning yung sabay tapat ni Apostol Pablo at napasubasog yung kanyang kabayo at siya'y nalaglag. At may tinig siyang narinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uukin? Ang sagot ni Saulo, sino ka baga, Panginoon? Ang sabi ng boses na narinig ni Saulo, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Mahirap ang lumakad sa isang lugar na matulis. Kumbaga, dito po, si Apostol Pablo o Saulo, nagulat po siya at hindi siya nakakita. Kaya po, merong sinuko ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na si Ananias na ipatong ang kamay ni Saulo para magpanauli ang kanyang paningin. Pero kahit si Ananias takot si Saulo dahil alam niya si Saulo, pagamat hindi siya direkta ang pumapatay ng tao, kundi meron siyang karapatan na magsuko o mag-utos para patayin ang tao na sumasambit sa pangalan ng dakilang Panginoon. Kaya si Ananias, takot din siyang lumapit. Pero, nung sinabi ng Espiritu Santo kay Ananias na siya'y sisiglang hirang sa akin, naroon siya sa bahay na nanalangin. Kaya po, hindi na nagdalawang isip pa si Ananias, kundi pinanap niya yung si Saulo at ipinatong niya ang kanyang kamay. At parang may taliskis na lumabas sa ibabaw ng kanyang mga mata. At nakakita na muli si Saulo. At kinabukasan, nagsasalita na ng Ebanghelyo ngayon si Pablo na dating Saulo. Kaya po, sa panangaral ni Apostol Pablo, marami po siya nakumbinsi. Marami siyang mga naging tagasunod o naging tapat na nakapaligid ng palagi sa kanya. Nandiyan si Bernabe, si Timoteo, si Tito, si Aristarco, si Apolos, nandiyan din si Pilimon, at napakarami pang mga sumunod kay Saulo. Na dito po, kasama niya rin dito si Timoteo. Si Timoteo, medyo bata pa sa kalagayan. Kaya nga po, nasa pag-aaruga pa ni Apostol Pablo para hindi magkamali. Ngayon po, dito sa bagay na ito yung pangaral ngayon o sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Basahin natin. Ngayon, ipalagay natin tayo si Timoteo. Sabi ito, datapwat ikaw o tao ay tumakas ka sa mga bagay na ito. Ano po ang dapat nating takasan? Sabi sa Diyos, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Totoo po, ang salapi, kailangan po natin. Kinakailangan lang na yung salapi ay nasa sistema. Hindi naman pwedeng humigit yung pagtingin natin sa salapi sa Diyos, sapagkat sabi, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa mga kayamanan. Kumbaga dapat may pagkakataon na nakapokus ka sa negosyo, may pagkakataon naman para sa Diyos. Kaya nga, di ba may nagtanong sa ating dakilang Panginoon, marapat ba kaming bumuwis kay Cesar o hindi? Ang sagot, ibigay ninyo ang kay Cesar, at ibigay ninyo ang sa Diyos, ang sa Diyos. Ibig
sabihin, kung yung kay Cesar o yung sa batas, obligado ang mga tao na magbigay ng buwis, ibig sabihin, ibigay ninyo yung para sa gobyerno. At yung abonoy naman, o ikapo, o kung ano pa man na para sa Diyos, ibigay naman natin ang hiwalayan sa Diyos. Ibig sabihin, huwag natin pagsamahin. Kung anong computation dun sa, halimbawa, 12% yung buwis, pati dito, ganun din, maging 12%. Hindi po. Kasi ang sabi ng ating dakilang Panginoon, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Marami pong mga sikta na ginagamit yung dahil sa kailangan. Kailangan ikaw nga ng haligi, magbigay ka ng 2,000. Lalo-lalo na yung malalaki. Tinuturo lang, 1 million sa'yo, mga ganon. Pero po, hindi dapat yan ipinapatupad. Sabi nga, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya. Halimbawa, maluwag sa loob, sa kanyang puso, magbibigay siya ng malaki o maliit na kung halimbawa, wala naman palang maludukot, basta ang mahalaga, yung galing dito sa puso. Bukal sa kalooban. Yun po ang kinakailangan. Ngayon po, pagdating dito sa salapi, kinakailangan na mamanage lang. Dahil kailangan din na hindi ka makakarating sa isang lugar kung wala kang pamasahe. Kung maglakad ka naman, mapapagod ka. Di siyempre, imamanage lang natin. Pero dapat, nasa tungtungan lang ng ating mga paa ang salapi. Dapat nasa taas natin ng Diyos. Hindi yung mabaliktad. Na yung Diyos ang nakatapatan natin na parang lumalabas. Oh, alam ko naman yung mga pinagsasabi ng mga tagapanaran, ang mahalaga sa akin, kaya makan, yun, nababaliktad po yun. Kaya dapat po, maging tungtungan lang natin. Tayo yung mag-manage, at tayo naman minamanage ngayon ng Diyos. Imamanage naman natin yung salapi. Dapat po ganun ang mangyari. Ngayon, paano tayo magkakatakas? Sabi nito, sumunod ka sa katwiran. Hanapin natin yung katwiran. Ang halimbawa na ibinigay ng ating dakilang Panginoon na naging buhay niya dito sa ibabaw ng sanglibutan ay isa pong halimbawa ng katwiran. Kaya po, para maging matuloy natin, hanapin natin yung daan na nilakaran ng ating dakilang Panginoon. Kaso po, ang tao takot. Bakit? Yun nga lang, may bitbit ka ng banal na kasulatan, tapos sabihin ng dati mong kainuman, parang napakabanal mo na ngayon, parang kinahihiya na yung Biblia. Kaya, kung ang ating dakilang Panginoon, maraming naglibat, nagtuya, nanira, ng puri, o kung ano-ano pa man nagsalita sa kanya ng masama, pinagtiisa ng ating dakilang Panginoon. Kung tayo nakasunod sa kanya, dapat handa rin tayong magtiis. Dahil pagdadaanan din natin yan. Kung ang ating dakilang Panginoon, pinaratangan nagpalayas ng demonyo sa pangalan ni Beelzebub, kung tayo nakasunod sa kanya, pararatangan din tayo. Hindi, sa demonyo yung mga ginagawa niya. Ibig sabihin, nakasunod tayo sa ating dakilang Panginoon. Dahil kinakailangan ganasin din natin kung ano ang dinanas ng ating dakilang Panginoon. Kung siya'y tinuya, tutuyain din tayo. Kung siya'y nilipak din tayo. Ibig sabihin, tama yung daan na sinusundan natin. Pero ang problema, dapat hindi tayo madaig ng takot sapagkat yan po ang pinakakalaban natin. Nasa loob lang yan ng ating pagkatao. Yung naturalisa dahil nagmula tayo sa kawalan. Paunti-unti po yan nadidibilap na totoo hanggang pati yung takot na kinatatakot natin dapat mawala na po yan. Bakit po? Kasi po ang isang tao, kung tayo'y nakasunod sa ating dakilang Panginoon, na siya, alam niya ang magiging hangganan ng kanyang buhay, inihanda niya ang sarili sa kamatayan, dapat tayo, handa rin tayong mamatay. Kaso ang problema, ayaw natin mamatay. Pero kung kalooban ng Diyos, kahit ano pa ang mga disgrasya, sakuna na danasin natin kapag ikaw ay hahaba ang buhay, pagdadaanan mo lang yun. Ganun po yun. Dahil Diyos lang po ang nakakaalam. Ikaso nagkasakit lang,
lumubo yung tiyan. Ang sabi ng doktor, 6 months na lang ang iyong buhay. Bakit sino ba siya para bilangin ang kumputin ang buhay mo na 6 na buwan na lang? Diyos ba siya? Na kaya niyang sukatin na ito na lang ang buhay natin? Bakit Diyos? Kaya niya ba kwentahin ang buhay natin? Tao lang naman siya. Pero ano nangyari? Yung mga doktor na nagsabi na 6 months na lang ang buhay mo, nauna pang mamatay doon sa pasyente. Totoo po yan. Ano sabi dito? Sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan. Ano yung kabanalan? Ang kabanalan ay ang paglilinis ng kalooban o paglili ng kawan. Kapag malinis na at tinatawag na ang tawag ng banal. Kaya po, kung titignan natin, mahirap po ang magpakabanal. Pero, nahihirapan kasi dahil sa ego o pride, ayaw ibaba ang sarili na sabihin man lang, Diyos ko, patawad po kahit na napakahirap na hindi karanas na karamdaman, hindi pa rin naibaba ang sarili. Kaya po, yan po ang pinakakalaban natin yung pride o ego. Ano pa ang dapat dito? Sabi nito, sumunod ka sa pananampalataya. Anong pananampalataya na meron dapat tayo? Pinakailangan, sabi nga, pananampalataya ang pagminiwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Dapat po, yun yung pamantayan ng ating pamumuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Na hindi natin makita si Kristo, pero nananalig tayo sa Kanya. Hindi natin nakita ang Diyos, pero alam natin may Diyos. May sinasabing buhay na walang hanggan, pero nakahanda tayo na papunta doon. Dahil hindi natin yun alam o nakikita. Yan ay isang bagay na uri ng tinatawag na pananampalataya. Mahirap po yan kasi paliwanag kasi kulang po ang oras natin. Ano ba sabi nito? Sa pag-ibig. Sa papaanong pag-ibig, dapat ang pag-ibig na yan hindi lang yung sinasabi. Nararamdaman ng ating kapwa ang pagpapahalaga natin sa kanila. Ibig sabihin, yun na yung kabuuan ng mga kautusan. Ang ibigin natin o tinatawag na pag-ibig sa kapwa. O una, pag-ibig sa Diyos at ganun din sa kapwa. Ano ba sabi dito? Kapag titiis, kahit anong mangyari ng mga problema dumarating sa ating buhay, handa tayong magtiis. Hinahabaan natin ang pasensya. Kumbaga, kung dadaan ka talaga, diyan sa bagay na yan, dapat matiisin ka. Bigyan ka ng haba, ng pag-iisip para mapagpasensyahan mo ang lahat ng bagay. Halimbawa, araw-araw ka nililibak na yung kapitbahay. Kung wala kang pagtitiis, re-respectan mo na siya. Pero kung dahil sa pagtitiis, kaya natin magtimpi at hindi mag-respond sa kanyang mga ginagawa. Ano pa kung sabi nito? Sa kaamuan. Kaamuan na dapat hindi tayo kaparehas din nito magkatulad rin naman sa pagtitiis. Magkaugnay. Dahil kung ano ang ginagawa natin, kung ginagawa ng kapwa sa atin, kapag hindi tayo nag-response, isa na yung parte ng kaamuan. Nagtitiis na tayo, naging maamo pa tayo sa ating kapwa. Yan po ang dapat gawin natin. Sabi nito, magkitagbaka ka ng mabuting pakikipagbaga ng pananampalataya. Kumbaga, kung yung pagdating sa pananampalataya, tinatalis tayo. Dapat lumaban tayo ng patas. Kaya kailangan yung pananampalatayang yan, dapat alam natin tama yung patibayan na doon natin ipinatong. Ipatong natin, sabi nga, ang isang taong nakikinig ng salita ng Diyos ay ginagawa ay magiging katulad siya sa ganito, na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng isang bato. Ibig sabihin, yung pakikinig pala ng salita ng Diyos at ina-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yun na po yung pinakakahulugan na naging matibay ang ating pinasasaligan ng ating mga pananampalataya. Dahil alam natin na mabuti yung pagsunod
o pagganap ng mga aral o ibanghilyo na ipinapahayag sa atin. Kaya po dapat maging patas tayo. Sabi nito, mananang ka sa buhay na walang hanggan. Yan po yung pinaka-samasam natin. Targetin po natin yan. Hindi yung mga insurance dito sa ibabaw ng lupa na ang makikinabang lang naman yung mga maiiwan. Pero ito kasing buhay na walang hanggan, insurance mismo ng tao na gumanap ng kabutihan dito sa ibabaw ng lupa. Pare-parehas tayo tatanggap nun. Ang problema, meron tumanggap ng buhay na walang hanggan sa inaharap, nandun naman sa pagduro sa impyerno. O kaya buhay na walang hanggan doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, kung dito nga, halimbawa umabot tayo ng 70 years old, nainip na tayo, paano pa tayo pagkakatiwalaan ng unlimited life o buhay na walang hanggan? O tinatawag na everlasting life. Isa buhay pa lang ng 70 years old, nagsuko na, paano pa yung walang numero, unlimited? Kaya po, dapat po maging consistent lang tayo sa target na yan noong sa buhay na walang hanggan. Sabi nito, ulit natin, mananang ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka. Kaya po, ang pangyayari ng salita ng Diyos, pamamaraan po ng Diyos ng invitation niya sa atin. Ngayon, lahat tayo may nakatakdang buhay na walang hanggan. Pero, meron may pagagawa muna sa atin. Ito muna gagawin mo, manumuna ka dito sa grupo na ito, mangangaral ka ng Ebanghelyo, tutulong ka sa may karamdaman, maging tagasulat ka dyan, o maging pangulo ka. Lahat yan tungkulin muna. Titingnan muna ng Diyos kung tapat tayo sa ating mga ginagawa. Sabi dito, at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Dapat po manindigan tayo na makita ng aming kapwa na consistent ang ating pananalig sa Diyos, ang ating pagdahana doon sa buhay na walang hanggan. Dapat hindi po yan mabalik. Dapat tuloy-tuloy lang. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumubuhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus. Taratan ko suglatan na sumaksi ng mabuting pagkapahayag na tuparin mo ang utos ng walang dungi. Kumbaga, sa kabila ng sa paningin ng Diyos at ni Kristo, sa harapan ni Poncio Pilato, dapat tuparin natin ang utos. Pero ang nangyari, iba ang paningin sa Diyos. Iba naman si Kristo. Ano naman si Poncio Pilato? Si Poncio Pilato, naging daan lang po yan para yung hatol ng mga tao para ipapang sa siya po ang magpapatibay. Dahil kung wala si Poncio Pilato, hindi mangyayari na ipako siya sa krus. Kaya may papel po dun si Poncio Pilato. Ngayon po, ang pagtupad sa utos, sabi nito dapat walang dungis. Dapat kung ano yung katapatan natin ng pagkakilala kay Kristo, dapat din po sa pagsunod. Sabi dito, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabi sa Bicol, huwag mayo in kuli. Halimbawa, gumawa ka ng kabutihan, dapat hindi ka na kikitaan ng kamalian. Dapat po maging perfecto. Pero po, sa ngayon, hindi pa natin yan magagawa. Dahil, mayroon pa tayong mga nakasanayang ugali na hindi pa natin maiwan. Minsan, bumabalik pa yan. Kahit sinasabi natin na bago na tayo, nagsisina tayo, minsan po, may mga mali tayong isip. Lalong-lalo na kapag minunga tayo ng ating kapwa, minsan hindi natin nakukontrol ang sarili, nakakamura din tayo. Minsan, kapag siniraan tayo, naibabarangay pa natin. Ibig sabihin yan, wala pa tayong kontrol. Kasi kung may kontrol na tayo, kapag ginawa niya sa hayaan mo lang siya, sabi nga, ang sumampal sa kanan, bigay mo pa ang kabila. Utos siya ni Kristo. Kaya kung hinahayaan natin yung mga pinagagawa sa atin, ibig sabihin yan, papunta na tayo sa kagiling ganap.
Pero kung maliit na bagay lang, ipaparangay mo na, ibig sabihin, wala pa. Malayo pa na sasabihin natin na sa maraming saksi, yung pagpapahayag sa maraming saksi, hindi pa nakikita sa ating pagkatao. Dapat makita muna yun. Sabi nito dito, nasa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. May tamang panahon po nun para makilala natin kung sino po yun. Si Kristo na ating pinananatilihan, sinasampalatayanan, at ating pinapanginoon. May kapanahunan po makikita natin siya kung siya'y ibibigay na ng Diyos sa kanya ang kaharian. Dahil siya'y tatawaging mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Pag sinabing hari ng mga hari, presidente ng lahat ng presidente. Panginoon ng tayong boss ng lahat ng boss. Ano pang sabi dito? Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao, o makikita man sumakanya nawa ang kapurihan at pag-aharing walang hanggan. Ito po. Pero yung mga tao noon, nakita ang ating dakilang Panginoon. Na sinasabi, anak yan ng anluwari. Panday lang yan. Kaya kung titingnan mo, wala pong yung mga nakikita nating karikatura na si Kristo ay nakapako sa cross, yung may kasalan ko. Mistiso. Pag sinabing panday, siyempre, sunog ang balat mo. Makakaya mong pangbuhatin ng cross, tapos iakyat mo pa sa mundo, kung ang katawan mo'y mahina. Kaya ano itong nakikita natin? Yung karikatura nila pinapakita, si Kristo payak. Ang panday, mas kurado. Dahil noon, hindi pa uso yung mga teknolohiya, siyempre, pag naglagaray ka, talagang maghapon ka talagang maghapak ng lagaray yan sa mundo. Ang panday, yung bit-bit ng martilyo, siyempre, makikisig. Walang mga karpintero ngayon na mga payak. Lahat yan mga makikisig ang katawan. Kaya po, yung mga nakakita noon kay Kristo, sa darating na kapanahunan niya, wala pang nakakita noon sa kanya. Kahit ang kanyang mga alagad, hindi pa siya nakita. Andito lang naman yung mga alagad ng Panginoon sa lupa. Wala pang paninuko. Ang tayong mo nila yun. Ano ba dito? Kasunod. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipag mataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanan di nananatili kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Ngayon, kung aralin natin, bakit po ganito yung pananalita ni Apostol Pablo? Binibigyan niya ng karapatan si Timoteo na kapag may nakahalubilo siyang mayaman, ay dapat pagdilinan na huwag magsipagmataan. Bakit po? Ganito lang naman kasi kasimple ang kung unawain natin. Hindi ba tayo, halimbawa, ipinanganak tayo, halimbawa, 1950. Nung wala pa tayo, yung magulang natin, nagsikap, hanggang sa nakapundar, ng pag-aari, tapos isinilang tayo, naabutan na lang natin yung kayamanan na yun. Ngayon, para lang yung lumalabas na ipinagtatiwala yung kayamanan na yun, na dapat pagyamanin natin para makatulong tayo sa ating kapwa. Kaya po, itinuturo dito na dapat ang mga mayayaman ay huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Na kumbaga, dahil sagana siya, lilibakin niya naman yung walang-wala. Kundi, kaya siya nilagay niya na mayaman para makatulong doon sa mga mahihirap. Kaya kung aralin natin, kung lahat siguro mahirap, anong mangyayari? Sino na magpapasahod?
Kung lahat naman mayaman, sino na maglilinis ng inodoro? Kaya kung dinina natin, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay perfecto, may kanya-kanyang tungkulin sa bawat isa. Kaya po, kung halimbawa, naabutan lang natin ang kayamanan, dapat manatili lang tayo sa kapakumbabaan dahil baka hatakin tayo ng kayamanan para mapahamak ang ating kaluluwa. Kaya po, ang pinapahalagan dito ni Apostol Pablo, yung magiging kalagayan na totoo yung mahirap, naligtas, dapat pati yung mayaman, naligtas din. Pero ano ang sinasabi ng iba? Pag mayaman, diretso na sa impyerno. Bakit? Hinatulan mo na agad. Hindi pa nga bumabalik ang ating dakilang Panginoon. Ang hakatulan ng ating dakilang Panginoon. Yung depende sa mga gawa ng bawat isa. Kung halimbawa, naging mayaman naman, naging nakapagin, at matulungin sa kapwa, wala yung pinag-iba sa isang mahirap na naging mabuting tao. Itong mayaman naman, naging swapang, naging mapagmata, wala rin yung pinagkaiba doon sa mahirap na magnanakaw. Kaya kung titingnan po natin, yung ginagawa natin o yung bunga ng ating mga gawa, yun po yung pagbabatayan ng paghahapon sa atin. Kaya po, pinapahalagahan din dito yung mga mayayaman na huwag magsitag mataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kalamanan hindi na nanatili. Dapat umasa rin doon na tumanggap sila ng buhay na walang hanggan. Dapat hindi lang sa kayamanan. Dahil limitado lang naman ang kayamanan. Kapag namatay na tayo, ang kayamanan maiiwan pa rin dito. Sabi nga ng ating dakilang Panginoong Diyos, akin ang ginto, ang pilak ay akin. Ibig sabihin, sa kanya pa rin talaga yan. Ngayon, ang tao, yung papapalit-palit lang naman ng henerasyon dito sa ibabaw ng sanlibutan. Pero ang pera, hindi na naman sa ibabaw ng sanlibutan. Hindi naman nadadala sa hukay. Ang bitbit lang natin, 4 na kanto ng kabaong. Yun lang naman. Minsan, hindi na nga natin alam kasi kapag namatay na, nabubulok na, pati yung ataon, saan napupunta yung kaluluwa? Ano pa sabi nito? Ano pang payo ni Apostol Pablo? Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Dapat po, halimbawa, pinagpapala ng Diyos na tayo'y nag-i-improve o lumalaki yung puhunan natin, dapat i-share din natin sa ating kapwa. Sabi nga, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit na doon ay walang kalawang, walang anumang maninira. Nakatulad dito, sa ibabaw ng sanlibutan, pwedeng masira yan ng kalawang. Yung mabubuting gawa, yun yung mga kayamanan sa langit. Nakarecord yun doon sa libro ng buhay. Ano pang sabi niya? Na sila'y maging handa sa pamimigay na ibigin sa pamamahagi. Dapat hindi maging sakin, kundi maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan. Na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting pinasasaligan para sa panahon darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Na dapat po, hindi lang yung buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan ng asahan. Kundi, dapat maisiguro din ang sarili na kahit naging mayaman siya, meron ding nakatakdang buhay na walang hanggan para sa kanya na kinakailangan din yung tanggapin. Hindi lang yung mayaman, mga mahihirap, hindi lang yung palaging nasa simbahan ang dapat tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kundi ang layunin ng Diyos, lahat ng mga nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, tumanggap ng buhay na wala nang. Bakit po? Ano ang pinaka-purpose ng Diyos? Para masilayan natin, makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa tamang kapanakinan. Na kaya tayo, sinilang ito sa ibabaw ng sanlibutan, para bigyan tayo ng danas ng buhay, at sa huli, tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po yung pinaka-plan ng Diyos para sa kanyang pagbabalik, na kapag ibinigay na niya ang paghahari sa kanyang anak, makita niya ang kadakilaan ng Ama at ang ating dakilang Panginoong Hesus Kristo.
na hindi siya nagkulang. Marami siyang sinugo na tagapangaral ng salita ng Diyos para ipangaral ang salita ng Diyos. Pero alin ba ang mas priority ng tao? Ang makinig ng salita ng Diyos o ang matukso dito sa ibabaw ng sanglibutan? Kung tayo po ay may pagpapahalaga sa aral ng Diyos at sa mga ipinapahayag na ebanghelyo sa lahat ng simbahan, ito na po yung pagkakataon na buksan natin ang ating pag-iisip, ipasok natin sa ating puso ang paghahari ng Diyos upang magawa natin ang lahat ng mga iniuhos ayon sa kalooban ng Diyos. Ano pang sabi nito? Ipalagay na natin na tayo sa Timoteo. O Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, na ilagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at ang mga pagsasalangat sa maling tawag na kaalaman. Dito po nagkakaproblema. Dahil may mga tao na kapag nakaalam na, marunong na, sa halip na ituro sa iba na wala pang alam, ang ginagawa, sila na mismo ang nagdidibatihan, nagpapagalingan ng kanilang mga saloobin. Yung karunungan nagtataasan na. Dapat po hindi ganun. Kundi, dapat yung mga natuto na magtulong-tulong para ibahagi na lang din sa wala pang alam ang salita ng Diyos. Hindi yung kayo-kayo magdiskusyonan dyan sa plaza o kung saan pa man. Sapagkat yan po ay wala pong idudulot na sa pakinabangan ng kapwa, kundi papunta yun sa kapahamakan. So, sabi nito, ang pagsasalungat sa maling tawag ng ingatan po natin na hindi natin yung magawa. Kaya kung may awayan na, lumayo na tayo. Sabi nga, maging mapintiman kayong katulad ng kalapati. Ano po yung kalapati? Ang kalapati, kapag inalagaan mo yan, kapag ang isang pamilya na away-away na, lumalayas po yan. Hindi na yan tumabay. Kaya po, dapat, para maging katulad tayo ng kalapati, lumalayo tayo doon sa mga nagkakalapalo na nag-aaway na, hindi na po mabuhay. Mga kalipasay, pinaliwalaan ng ilan ay nanasinsay tungkol sa pananampalataya. Kaya po, meron po talagang ilan na nakapahamak ka nila. Pag-ingatan natin na hindi tayo masama sa kanila. Sabi dito, ang biyaya ay sunuin nyo nawa. Dawal, pagpalain tayo ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay malagano ng hap sa bawat. At lahat ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, dapat makasalig lahat sa mga aral at utos ng ating pagpilihan. Siguro po, nandito na lang at bahagi natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos. Kaya naman natin mga kahilingan, idulog po natin sa Diyos. At pagkaluban niya tayo ng karunungan upang maharap natin lahat ng bagay at magawa natin ayon sa kanyang galunan. Salamat sa Diyos at pagpalain tayo sa iyo. Isang magandang hapon sa bawat.